binilan ako ng manok kahapon, nagulat ako. 200, para 220 yata yun. Sabi ko, lain naman ito. Parang last week, ang bili ko sa iyo, 190. Ang laki naman na itinaas. Kausapin nga natin Sir Georgie San Diego, ang Chairman Emeritus United Broiler Raisers Association o UBRA ng Philippine Egg Board Association o PEBA or UBRA and PEBA. Ayan. Sir Georgie, ganda umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, sir. Orly, at maganda umaga rin sa mga taga-subaybay mo. Nalala ko lang pinagbibilang ko ng manok kahapon Nung sabi ko, mukhang mahal yata ang bili ko ngayon. Sabi niya sa akin, naku suke, magsusumbong ka naman kay Georgie. Sabi yun daw kasi ang wala daw siya magagawa. Yun daw ang presyo ng mga middleman, ng mga trader na pinagkukunan nila. Mukhang may basihan ba ito? Ito yung mga pasikreto na namang papresyo ng mga middleman o mga trader, Sir Georgie. Hindi, talagang tumaas sa farm Orly. Medyo mahirap talagang anuhin na ngayon ng manok eh. Ang gulo na ng ito, ang ugat lahat na ito kasi importation Orly. Ngayon nag-ano kasi ang pinakamalaking ini-importan natin ng manok Brazil. Nagka-avian flu ang Brazil kaya tinigil ang importation diyan. Kaya medyo madidiskaril ng konti yung supply natin. Yan ang sinasabi naman namin nung pa sa gobyerno na mahirap yung umasa ka sa imported kasi hindi mo kontrolado lahat ng dyan eh. Kaya naman natin i-produce lahat ng manok na pangailangan natin dito. Bakit hindi yun ang gawin ng gobyerno? Okay. Para tuloy na pag-iisip lang natin na siyempre kaya tayo umasa sa importation kasi kulang yung ating local production. At napag-usapan din natin ng mga nakaramang panahon, Sir Georgie, marami talaga yung mga poultry o mga nag-aalaga ng broiler. Ayaw na talaga. Minentain na lang yung mga para sa pagkukuha ng itlog. Yun na lang kanilang yung layer ang kanila na lamang ngayong minemaintain. Ganun pa rin ba? Meron pa rin bang lalo na yung mga naghihinagpis na nung nanalasa po yung bird flu ay meron silang tulong na makukuha o matatangka pero hindi naman naibigay. Kaya ayaw na rin nilang mag-alaga ngayon ng manok. Hindi na rin namin maintindihan, Orly. Alam mo, kung yung bird flu ay iniintindi mo, halimbawa yung ganyan na hinihigpitan ang pagbibiyahe ng mga buhay ng manok dahil sa bird flu. May solusyon naman may bakuna eh. Bakit ayaw nalang payagang gamitin yung bakuna sa atin? Yun ang pinagtataka namin. Yung sinasabi mo sa itlog, lumilipat kasi ang karaniwan, halimbawa yun sa baboy, yung mga nalugi sa baboy na meron pa rin puhunan at sa manok, sa broiler, lumilipat sa itlog dahil sabi, dito na tayo, walang kalaban na imported. Oo, alam naman tuloy ni pa tayo na imported. Hirap kaya ng imported na itlog. Yung sa magkaiba, tumaas, ang nakikita namin, kasi ang hirap mo nang basahin ng supply ng manok. Kasi nag-i-import tayo ng karning manok, nag-i-import tayo ng hatching egg. Ito yung pinipisa para maging sisiw. So, kaya ang gulo, hindi mo na makakita ngayon, hindi ka na makaproject kung ano yung magiging production mo. Parang, kaya nga sabi nga namin, Orly, parang sugal na mag-aalaga ka ngayon. Hindi mo alam kung kikita kapag ibinenta mo na yung manok mo. Sa itlog naman, baligtad, mababa ang presyo, Orly. Sa katunayan, sa farm, ang mga presyo sa farm ito, wholesale, tuwing Webes, nagkakaroon kami nagsasurvey kami sa mga miyembro at saka sa mga Alam mo, ang small meron ng 410 ng Webes, ang medium meron ng 550. Pero magtataka ka, sa pamilyan, hindi naman halos nagbabago yung presyo. Okay. Yun ang problema. Ito lang, malaman natin, magkano yung naririnig ninyo na estimate? O magkano ngayon yung bentahan, farm gate daw ng per kilo ng manok? Ano ba talaga lumalabas? Nasa 130, 125, 145? Magkano po ito? Ang highest na monitor namin, 143. 143, mahal nga yun, tumaas nga. Kasi nga, hindi... ang nangyayari ngayon, hindi mabasa pagkatapos nga, dahil sa imported, humina na yung mga palengke. Nakikita namin, Orly, yung mga malalaking manukan, yung mga malalaking kumpanya, dinedress na yung manok at ang binebenta sa mga food chains. Nakita mo naman yun, napaka-agresibo ng mga restaurant dito. Alam mo, Jollibee, McDonald's, at yung mga iba pa, nakamukha nila, KFC.
na bukas sila ng bukas ng brand, kaya humihingi, lumalaki yung demand nila sa dress na ano. Mahirap naman silang gumamit ng imported sa fried chicken kasi mapapansin niya ng customer kung fried chicken yun kaya nga local yan. Ngayon, ang palengke ngayon, ang dami na namin pinuntahan ang laki na inihina ng palengke kasi ang kalaban nila itong yung mga maliliit na tindahan ng mga imported na manok. Mga meat shop. Mukhang mukhang kung meron pinag-uusapan na contract farming, kaya lang kailangan pala ng batas pa diyan, Sir Joji, kasi pagdalanan ng pondo 'yan eh. So although pwedeng gawin naman 'yan through the initiative of different agencies ng gobyerno with the private sector, pwede rin naman gawin yan, pero mas maganda talagang isinasa batas yan. Meron na rin dapat siguro contract poultry farming, hindi lang agriculture, poultry and piggery, para ito pinag-usapan natin ngayon yung food security. Ang dami na nga namimili nun, baka magkasibakan dahil dyan Meron naman yan Orly, kaya lang yun nga ang nakakalungkot dito, ang karamihan sa namin, ang pumapatay sa ating agricultural industries, yung mismong gobyerno natin. Dahil sa importation. Oo, at saka hirap na, ang higpit Orly, kung halimbawa kung may mahabang talakayan tayo, makikita nyo, paghihirap ngayon na may mga local government na bago ka makapag-alaga ng manok, hihingi ka muna ng loading permit. Para bago mo maibenta, hihingi ka pa rin ng hauling permit. Kaya hirap na hirap. Kaya marami ng ang dami na ibig sabihin pala bago mo makita yung karning ng manok o baboy sa iyong hapagkainan, sang katutak pa lang mga permit dinaanan yan? Oo. At saka yung mga veterinary health certificate, bago ka makapaglabas, kukuha ka niyan kahit wala namang incident ng sakit doon sa lugar nyo. Halimbawa, ang sinasabi nga namin, bakit halimbawa halimbawa sa Cebu, merong nagka-bird flu doon, bakit pati Luzon, pag hihigpitan nyo na sobrang nahigpit? Sabi nga namin, nung COVID nga, tao na apektado, ang inilalakdown lang yung lugar na merong insidente. Itong sa manok, throughout the Philippines, yung kanilang ginagawang regulasyon. Okay. Nakatutok, pasensya ka na ka, Sir Joji, kasi nakatutok lang tayo ng matagal-tagal sa bigas, sa supply ng gulay, baboy, nakalimutan natin, mukhang lahat pala ito may epekto pa rin pare-pareho. So sa inyong tingin, ano yung dapat tumbukin ngayon ng gobyerno para tulad ng ginagawa nila sa bigas, yung mga supply na karne tulad ng manok, matutukan na rin at itlog? Ang kailangan yan, intindihin nila yung local na masyadong unfair. Ang inaano nga namin, pagka halimbawa may langaw o pasasara yung farm mo na ganyan, itataboy ka sa malayo. Punta ka sa malayo na ikaw lang nandun, susunod ng bahayan. Pagkatapos niyan, ikaw na naman na irereklamo. Sabi nga namin, ang hirap ng local, biro mo, ang layo ng binibiyahe, kaya di namamahal. Samantala yung kalaban naming imported, ang farm niyan, Orly, nasa pier lang, hindi naman nagbabago. Siya lang malapit dito sa merkado. Kaya napakahirap ng kaya yung mga, alam mo, yung mga anak namin ayaw nang manahin yung aming hanap buhay. Okay, yun naman ang ayaw natin mangyari, dahil pag nagmahal ang manok, kasunod niyan ay ang itlog. Apektado yan. Kumusta naman po ang inyong monitoring sa presyo po ng itlog sa pamilihan? Yun nga, mababa. Tagal lang po mababa. Kaya nga, mabuti naman, di ba, nabalita doon na nagsalita si Secretary Laurel na baka maubusan na itlog na Abril. Nagkaroon kami ng pagpupulong, pinaliwanag namin at inamin naman niya na mali siya ng kasi ang basa namin, paramihan itlog, kaya pababa ang presyo. Kasi nga, marami lumilipat sa itlog ang manok. Dahil sa hirap sa baboy at saka sa broiler. Mukhang marami pwedeng tutukan when it comes to food security. Hindi lang pala tayo sa DA, hindi lang dun sa mga ahensya ng gobyerno, pati sa mga LGU pala. Oo, LGU. Iba-iba ng regulasyon. Mabigyan ng gabay para mapanatiling matatag ating food security. Although tayo naghahangad na hindi lang siguro matataas na official din ang dapat hinihinga ng courtesy resignation, kundi maging sa iba't ibang mga departamento like Bureau of Animal Industry, yung pati sa paggugulay sa mga tanim.
Mukhang dapat din itong mga ito hinihingan din ng courtesy resignation dahil hindi lang ito sa matataas na opisyal dapat tumututok yung paniniguro na nagtatrabaho sila ng maayos sa taong bayan. Dapat intindihin talaga makapag-usap ng maayos. Kasi kamukha nung MSRP, di ba, nababalita na babalik na naman yun sa baboy. Oo. Sabi ko nga, dapat patas lang kung gagawa sila ng ganyan. Intindihin nila yun. Ang dali naman, Orly, kung totoo, kung pag-iisipan. Oo. Marami naman tao, ang dali naman gawin dyan, gawin mo itong pinoproposyo na actual. Halimbawa, yung mga tiga-DA, bumili kayo sa farm ng baboy, o pagkatapos dalhin nyo sa slaughterhouse, pagkatapos dadalhin nyo doon sa bentahan sa palengke. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Makukwenta mo na yung gastos kasi kaya hindi nagiging matagumpay. May naluluging parte doon sa chain eh. Yun ang matagal nang binabanggit eh. Yung galing sa farm, yung mga ilang pinagdaan ng kamay bago yun mapunta sa retailer, yun ang sana yung makitang panahon na para pagtuunan ng pansin. At lalo't lalo pa, baka pwedeng matiyak na may mga pondo sa bawat programa ng gobyerno. Meron tayong magpapagukunan po dyan ng ipopondo. Kaya marapat na siguro na alisin na sana yung mababang pagpapairal ng pinababang buwis sa imported na karne. Pati nga sa bigas. Natatakot kami. Ewan ko ba, bakit para napakahirap gawin sa ngayon yun? Ano ba meron? Yun nga, pala isipan namin masyadong bias. Alam mo, ang isang kinatatakot namin, pinayagan na ang Thailand na mag-export ng manok sa Pilipinas. Kasi ang mangingiral dyan, ang batas, yung ATIGA, yung agreement natin sa ASEAN. Ang tariff niyan, Orly, 5% lang. Samantalang yung pumapasok dito sa atin, 40% ang tariff. Pinapatay na kami, di lalo pa yung 5% ang tariff na makakalaban namin. Yung nga Mukhang... Yun naman ang problema namin ngayon. Yun ang pinag-uusapan sa industriya. Ewan ko ba, bakit talagang ang pagkakaalam ko, simula pa pinag-uusapan ng importation. Pantulong lang yan. Sakaling kulang ang ating local production. Nabaliktad. Orly, alam mo, noong pa namin noong 2016, 2015, ang una dyan yung sinasabi namin yung nangyayari sa bawang. Hindi ba na tumaas ang presyo ng bawang? Alam mo ngayon ang ipinoproduce nating bawang dito sa Pilipinas, doon sa ating requirement, wala nang 10%. Ganun. Puro imported na pala ito, no? Puro imported na yan. Ganun din sa sibuyas. Kaya sunod-sunod na yan eh. Pati bigas. Di ba? Anyway, nag-uhumiyaw naman ang problema natin. Alam naman kung talagang problema. Solusyon na lang talaga ang ating hinihintay na mahanap yung tamang solusyon sa problemang ito. So, Georgie, ako nagpapasalamat at sa susunod, haba-habaan ulit natin ang ating pag-uusap. Thank you, sir. Maraming salamat din sa pagkakataon na Orly at naipaliwanag ko sa mga taga-subaybay mo kung ano talaga nangyayari sa aming industriya. Kaya ganyan ang mga presyohan natin. Malinaw na malinaw, Sir Georgie San Diego. Thank you po sa inyo. Salamat din, Orly. Ang Chairman Emeritus United Broiler Raisers Association ng UBRA at ang Philippine Egg Board Association ng PEBA, inyo po napakinggan usaping manok at itlog. Hilingan, walang pinoprotektahan.